1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. Bilis ng araw, no? Bukas Wednesday na kagad. Pero syempre, sana lahat kayo ay talagang bongga din ang naging araw ninyo ngayong Tuesday at sana naging masaya katulad ng Mama Sam ninyo. Yan! And then bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po guys sa inyong lahat. And then of course, syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng solid na makamamasam dyan na talagang sumusuporta dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So guys, syempre marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, Diamante, Mama Sam, tingin mo, dapat nga ba siyang sumali pa sa ibang pageant after niyang mag-reigning dito sa Reina Hispano-Americana? Well, si Diamante isa to sa mga natutuwa akong reyna na talaga namang pinatunayan niya ang sarili niya sa mundo ng pageantry. So galing na siya sa Miss Universe Philippines and then Reina Hispano-Americana Queens na siya, di ba? Title holder. Kung ako sa kanya, wag na siyang sumali sa kahit anong pageant. Kumbaga parang panatilihin niya na lang ang sarili niya na isang reyna ng Reina Hispano-Americana. Kumbaga parang wala naman na siyang dapat pang patunayan sa sarili niya. Pero kung saan pageant man na maisipan niyang sumali in the future, ay syempre patuloy pa rin naman natin siya susuportahan. Kung akong tatanungin ninyo siguro, saan ba pageant bagay si Diamante? Sa Miss Grand? Pwede ba siya sa Miss Grand? Tingin ba ninyo kakabog ba ang beauty niya doon sa Miss Grand? Or siguro mas maganda na mag-Miss World siya? O kaya Binibining Pilipinas. So, guys, tingin niyo saan siya ugma. Wala akong maisip kasi kung saan pageant siya pwede. Siguro Miss Earth. Ganon. So, yun. So, depende sa kanya kung saan niya pag gustong sumali. Kasi, di ba sumali na siya sa Miss World Philippines. Tapos, sa Miss World Philippines, ang ginawa sa kanya, Reina Hispano-Americana. Siguro kung sasali man siya uli, baka siguro sa Miss Grand. Ganon. Di ba? So, yun. So, depende kung mananatili siya kay Sir Arnold o gusto niya pumunta sa ibang pageant. And tingnan natin in the future kung ano nga ba ang magiging kapalaran ni Diamante after niyang maging Reina Hispano-Americana title holder. So, yon, kung gusto niya pa sumali sa pageant. So, depende yan sa kanya. At depende yan kung paano siya kakabog uli. Di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, reyna ng Miss World, after nga ng homecoming na naganap dito sa Thailand, ayun. So, tuloy trabaho na si Oppo sa kanyang duty and responsibility bilang Miss World. So, yun na nga, pinuntahan niya na nga yung mga charity niya dito sa Thailand. At ayun nga, nakita natin na talagang very queen talaga itong si Oppo. At ayun na nga, nakita natin na nagtatrabaho na siya at pinatunayan niya talaga na legit ang kanyang mga advocacy sa Miss World. So, yun. So, natutuwa naman ako. Kasi, ayan naman talaga trabaho ng Miss World, di ba? So, bumisita sa mga, sa mga advocacy nila. Tapos,
umikot sa buong mundo, gumawa ng fundraising. So, yon. So, sige, tingnan natin kung ano pa ang mga makikita natin dito kay Oppo habang reyna siya ng Miss World. So, yan. And then, para sa sumunod natin, chika, syempre, mga lumaban sa sa Miss Fitness Supermodel World na sina Princess, 'di ba? Princess of Piazza at saka si Denver ay nagbalik na ng Pilipinas. So 'yon. So after nga nilang mag-runners up doon sa international pageant, ay masasabi ko naman successful naman yung kanilang eksena doon sa Vietnam. At ayun, nakakatuwa, hindi man nag-title pero nakita naman natin talagang ibinigay nila yung best nila sa competition na nilabanan nila sa international stage. And congratulations sa Team Philippines, congratulations kay Princess, 'di ba? Kay Princess at saka kay Denver. So 'yon. So happy ako for them. So for sure, ang kapatid ni Princess na si CJ Opiasa sobrang happy din para kay Princess. So, yun, nakakaloka, no? Sobrang nakakatuwa talaga. Beauty with a purpose din talaga tong mga to. Charot. So, yun, alam mo yun, yung talagang panaban sila doon sa competition. Kaya lang, alam naman natin na, alam nyo, pag Vietnam talaga, ewan ko ba, nahihirapan tayong manalo dyan. But, job well done, di ba? Para sa Team Philippines na nag-compete dito sa Mr. and Miss Fitness Supermodel World. Diba? Nakakaloka. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mr. Nawat, nasa Miss Universe Headquarters sa Mexico. So, tingin mo, Mama Sam, si Mr. Nawat na kaya ang papalit kay Kun An, di ba? So, yon. So, after nga natin marinig na ang daming problema ngayong hinaharap ni Kun An at si Mr. Nawat ang umattend doon. So, yan. And then, ayun, nag-meeting sila Mr. Nawat. And then, I think si Mr. Nawat ay magiging malaki ang big part ngayong taon na to sa Miss Universe. Kasi nga, syempre, siya yung magpapatakbo ng production. And then, tingnan natin kung mababago nga ba ang format ng Miss Universe. Kasi si Mr. Nawat nag-react pala siya doon sa Continental Queen na sinasabi nga niya na medyo confusing at hindi siya agree doon sa Continental Queens. Oh, di ba? So, naiintindihan ko sinasabi ni Mr. Nawat. Oo nga naman, no? Dapat pag Continental Queens ka, dapat nandoon ka sa top 5 talaga. Or else, so confusing daw para kay Mr. Nawat. Yung mga ganong part. Oo nga. So, dapat talaga, pag Continental Queens, nandoon sa part ng top 5 para, alam mo yon, walang butas at hindi confusing sa mga runners-up. So, dahil sa ginawa nila, medyo talaga naguluhan nga talaga yung iba, di ba? Pero, ayun, tingnan natin kung i-correct nga to ni Mr. Nawat or isa-suggest niya nga ba sa organization ng Miss Universe yung ganitong part na dapat nasa top 5. So, tingnan natin sa susunod na taon kung runners-up lang ang kukunin nila at magkakaroon pa ba ng Continental Queens. So, alamin natin yan sa mga susunod na mangyayari dito sa Miss Universe. Diba? Diyos ko, nakakaloka. For sure, hindi naman nilalakad ni Mr. Nawat dyan si Vina, diba? Kasi ayun, favorite niya yun eh. Anyway, so para sa sumunod na chika, sa amin ganun, who will be the next to have a wax figure? Sa amin ganun, si Oppo ba? O si Miss Cosmo? Nako. Ako para sa akin, syempre parang feeling ko magkakaroon ng next wax figure ay si Oppo. Kasi si Oppo kasi is nagkaroon siya ng malaking kumbaga parang first time na nagkaroon ng Miss World ang Thailand. And ang Miss World ay malaking pageant. Alam ko si Indonesia first time din niya na manalo. Kumbaga they make history, di ba? Si Oppo gumawa ng history para sa Thailand and then ito naman si si Cosmo ay ganun din para sa Indonesia. Pero parang feeling ko dahil ang Cosmo ay 1 year pa lang, huwag masyadong ambisyosa Cosmo na parang gusto ninyo may wax na kagad kayo. Floor wax pwede. So yun, nakakaloka kasi. Parang gusto nila, lagi silang pasok doon sa top, sa top big pageant. Oo, pasok doon sa
sa ano, tawag dito, dyan sa wax na yan, floor wax, ang ibigay sa kanila para matigil sila. I mean, I think yung Miss World ay mahaba-haba na yan sa history ng mundo ng pageantry. Umabot na nga na 72 years. Siguro yung, ayan, kalma, si Oppo nanalo. So, natural, magkaroon siya ng, ano, tawag dito, magkaroon siya ng figure wax, di ba? Pero si Cosmo, parang dahil first Cosmo sa Indonesia at parang first year nyo pa lang, gusto niyo may mga ganyan-ganyan na kayo, magsitigil kayo, walang wax ang mangyayari, di ba? So, floor wax, yun, ganon. Nakakaloka kasi. So, ako, para sa akin, siguro, ang Cosmo, patunayan na muna nila ng maigi. Kumbaga, i-prove na muna nila sa lahat na talaga ang Cosmo ay isa sa mga kadapat-dapat talaga na pumasok sa Big Six. Oo, hindi yun nandiyan na kagad kayo. Parang gusto ninyo naka-in na kagad. Parang unfair naman doon sa iba na dapat na nandoon na sila katulad ng Miss Grand, di ba? Yung Miss Grand ngayon nabot ng 12 years. Hindi sila maka-enter eh. So, ngayon na lang yata sila ina-accept na parang, o sige, pasok na kayo sa Big Six, na parang hindi na kailangan ni Mr. Nawat. Ayaw niya na, di ba? Ayaw niya na maging number 1, ayaw niya na pumasok doon sa Big Six. Kumbaga, it's up to you na. Kung ilalagay mo kami dyan, ilagay mo kami dyan. Kung ayaw ninyo, okay lang. Pero ito kasi si Cosmo, parang isang taon pa lang, tapos ilalagay mo siya dyan. Parang unfair. Tapos tatanggalin mo ang Miss Earth. Ay, nako, nakakaloka yan. So, dapat manatili pa rin yung Miss Earth at ayun, dapat si Cosmo muna yung maghintay ng mga ilang taon. Ganon. At saka wag na muna magkaroon ng wax figure. Floor wax pwede. Charot. Anyway, so good luck. So, syempre, in the future, pwede din naman sila na magkaroon ng mga ganyan. For now, siguro mag-focus muna sila. Ano ba ang ginagawa ng queens nila? Saan ba umi-eksena? At ano nga ba ang dapat talaga nilang patunayan sa mundo ng pageantry? Di ba? Diyos ko, nakakaloka. So, wala nga silang gano'n, puro eksena lang sila na alam mo yon. Anyway, para sa sumunod na chika, syempre mga pambato ng Mr. Supranational nasa Poland na. At ayun na nga, Diyos ko, nagsama-sama na ang Team Asia katulad ni Thailand, Cambodia, Philippines, Indonesia, at Myanmar. Okay. So, ano naman ang masasabi ko sa mga kagwapuhan ng Team Asia? Gwapo si Cambodia, no? So, gwapo din si Philippines, syempre, at saka si Thailand. So, gwapo sila lahat. Pero, para sa akin, ang lakas nun dating ni Indonesia. Ewan ko kung bakit. Lalaki na parang, alam mo yun, hindi naman kagwapuhan, pero yung appeal niya na parang, wow, ang sexy. For sure, sexy din yung amoy neto. Charot. So, yun. Kasi dati, naalala ko, nagkaroon kami ng bisita na galing sa ng mga Indonesian. Wow, ang sexy ng mga smell nila. At ang mga lalaki, sobrang ang gagwapo nila. Ganon. So, parang feeling ko ganon din siya kagwapo na parang ang hot ng dating. So, parang makarisma. And then, for sure, makarisma din yung amoy niya. Charot! So, yun. So, I love it. Gusto ko kaya yung mga ganyan. Yung mga sexy smell. Ganon! Anyway, so good luck sa pambato natin na si Kenneth. Siyempre si Kenneth, arangkada yan ng bonggang-bongga at naniniwala ako na talagang papalo yan sa laban niya dito sa Mr. Supranational. So, supportahan natin si Kenneth. At saka syempre, tignan natin kung sino nga ba magpe-penetrate sa kanila pagdating sa kompetisyon. Diba? So, yon. Good luck. At eto din, good luck din, Katrina Johnson at Katrina Ligado. Parehas Katrina. Talagang ready to the fight for the Miss Supranational at Miss International sa susunod na taon. Oo nga, parehas Katrina Ligado at Katrina Johnson. So, good luck sa kanila at sana maka-eksena sila ng bonggang-bongga. Parang lang to Atisa Manalo at Chelsea Manalo. O, di ba? Parehas Manalo. So, ngayon naman, Katrina Johnson at Katrina Ligado para sa susunod na taon. Good luck. Wish all the best na sana makaarangkada sila ng bonggang-bongga sa international stage. Di ba? So, yun. Exciting kaya yan. At talaga namang masasabi ko,
ang bongga ng kanilang eksena sa mundo ng pageantry. At ito pa nga, sabi nga nun, ano daw, tingin daw ba natin, malakas ba ang laban ng ating Team Philippines ngayon taon na to? To be honest, yes. Nakikita ko naman malakas naman kasi puro mistisa, di ba? Tapos, parang feeling ko palaban talaga ang mga girls natin na nananalo ngayon sa national pageant. So, good luck talaga sa kanila. Kaya, good luck kay Katrina at kay Katrina Johnson. O, di ba? Bongga parehas Katrina, nakakatuwa. Talagang sabi ko nga, ay, maarangkada ng bonggang-bongga to. Palaban at, nangangamoy corona uli ang Pilipinas sa international stage. Yes! Parang feeling ko lalaban tayo ng todo-todo at mamamayagpag ng bonggang-bongga. So, para sa sumunod na chika, mga pinag-uusapan sa social media ngayon dahil, syempre, Gasini Ganados, papasok nga ba talaga sa Miss Grand Philippines? Alam nyo, sa totoo lang, si Gasini, noong kapag gustong bumalik to sa mundo ng pageantry, doon nga sa supranational, di ba, nag-add din sila ng age. Pero kung dito siya sa Miss Grand, parang hindi ko alam kung totoo to. Parang feeling ko, eklay-eklay lang niya. Alam mo yun, yung parang laro-laro lang. And then, kinagat naman ng mga tao. So, ako para sa akin, si Gasini, parang feeling ko hindi na siya sasali sa pageant. Kasi, yung last time na na-interview ko siya, sabi niya, tama na daw sa kanya yung Miss Universe Philippines. And then, ngayon may nababalitaan tayo, parang feeling ko hindi naman totoo. So, abangan natin this coming Saturday kung may madadagdag nga bang kandidata dito sa Miss Grand Philippines at kung papasok nga ba si Gasini Ganado. So, ako para sa akin, kung sasali sa dyan, di bongga, diba? So, yun, Gasini yan eh. Pero hindi ko alam kung totoo. Hanggat hindi ko nakikita yung pangalan niya sa listing ng officially candidates, hindi ko siya mapapaniwalaan. And then, nandoon ako sa part na looking forward kung ano nga ba, kung totoo nga ba to o hindi, di ba? At saka tingnan natin sa susunod na press con ng Miss Grand. Pero marami nga nagsasabi na parang unfair naman sa mga kandidata kasi it's almost a month na. Tapos magdadagdag pa sila. So ano to, pa-primadonna? Yung mga tipong ganon. Ako para sa akin siguro, ito talaga ayusin ni Mr. Arnold kasi medyo parang confusing. Parang nagbigay ka na ng official, kumbaga parang final screening tapos biglang after a month, may papasok pa. Ganyan din yung ginawa niya sa Miss World. And then, I think parang mali. So, dapat, kung talagang gusto nilang sumali sa pageant ng Miss Grand, pumunta sila sa tamang panahon, tamang screening, hindi yung parang ganito na nagkakaroon din ng confusing para sa mga na sumusubaybay at nanonood ng Miss Grand Philippines. Kasi sa totoo lang, kahit yung mga tao nako-confuse na sila na parang ano ba, may papasok pa ba o wala na, may madadagdag pa ba o eto na yon. So yon. And unfair na sa mga nauna na nandiyan na nag-iensayo para sa mga gagawin nilang laban, di ba? So, sana maayos to ni Mr. Arnold. And then kay Gasini, looking forward tayo kung siya nga ba ay darating sa Miss Grand ngayong taon na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please i-comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.